Ating makakausap sa pagkakataon pong ito ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PICAFI. Pag-usapan nga natin, tapos na ang eleksyon, pag-usapan natin kung kaya pa natin bumili ho ng mga pangangailangan natin at makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Ikaw, Andy, nakakakain ka? Ako siguro hindi naman ang alam ko hindi 3 beses sa isang araw ko eh. 8 beses sa isang araw. Oh, ito. Ibang klase to. Nakikikain siya ng 8 beses sa isang araw. Iba pala yung kumakain siya nakikikain, ano? Yung kumakain, bumibili. Teka nga muna. Sila magbabayad. Okay, si Ginoong Danilo Fausto. Sir Danny, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Trinidad po ito sa DCW. Good morning po. Magandang umaga, Ka-Orly. Thank you for having me. Ako po nagpapasalamat. Marami ho kasi talaga tayong mga kapuso nagtatanong pa rin sa akin anong nangyayari, anong kahihinatnan, ano ba ang problema, ano ang solusyon nito mga nakalipas na mga araw dahil hindi ko lang masagot yung mga tanong, hindi ko lang alam din kung yun din po ang inyong obserbasyon na yung mga naranasan nating mga kaginhawahan ng mga nakalipas na araw tulad ng unti-unting bumababa ang bigas, bumababa ang mga bilihin, lalo na ho ang karne, meron pang MSRP, pero eventually binawi na rin. Parang ang lumalabas lahat ng ginhawang yun ginamit lang talaga na para sa eleksyon para sa pangangampanya. Ganun din bang inyong obserbasyon dito, Sir Danilo? Kasama na rin siguro yun at ganun talaga. Masalaro ka eleksyon yan sa politika. Parang normal na ba nating makikita yung ganyan na habang papalapit ang eleksyon mula sa matagal-tagal na pangangampanya ay may ginhawa tayong makikita pagkatapos ito, tiyaga ulit tayo. Parang napaka-antera na. Talaga, ang prices kasi is a function of demand and supply. Kung kulang ang demand, bababa ang presyo. Pero pag wala kang supply, siyempre, inaasahan natin, tataas ang presyo ng mga produkto. Okay. Unahin ko na yung karne. Ito na binanggit ko kanina, itinigil yung MSRP. Noong una nga, dahil wala daw sumusunod, ititigil lang ito. Parang katawa-tawa. Pero binawi rin yon dahil sinasabi, kulang naman daw talaga ang supply. Maraming mga hog farmer ang tumigil dahil na rin unang-una sa ASF at ang pangalawa talagang malaking lugi. Kaya yung iba tumitigil na muna siguro di muna nag-aalaga ng baboy, siguro pato o manok ho muna yan. Kaya yun daw ang epekto sa presyo ng baboy. Pero malungkot dito kung ang problema ay tulad niyan at babawiin mo ang MSRP, hindi ba mas maganda na ang iyong binawi na lang ay yung binabang taripa? Ibalik sa dati ang singil sa imported na karne nang meron tayong sapat na maitutulong mula sa buwis na binabayaran na yon. Pagtulong yon sa mga hog farmer, hindi lang yun pati na rin siguro sa maaaring gawin natin patungkol sa problema natin sa supply ng karne. Pwede ba yung gano'n, Sir Danilo? Tama ka nun, Orly, no? Kasi dalawang bagay ang pwede mong gawin para pababain ang presyo. Either mag-subsidize ka or mag-taripa ka. Lagyan mo ng taripa. Sa akin, ang approach natin, subsidy. At ang bigyan ng pansin, yung mga mahihirap na mga kababayan natin, yun ang focus. Yun namang mga upper middle income at middle income families, kaya naman nilang bumili ng masasarap at mga premium na produkto, kaya nilang magbayad. Kaya yung namang taripa, sabi mo nga, pag nakakuha ka ng taripa, meron kang pang-subsidy. Ang ginagawa ngayon ng gobyerno, nagsasubsidize sila sa bigas, saka ngayon, maaaring pasukin na rin nila yung baboy dahil napakamahal talaga ng farm gate price ng baboy. Mahal ang puhunan. Mukhang susunod yata dyan, isda rin. Yan. Yung isda naman sambahan niya, may bonus, may samba, malaki. Meron namang tuyo ka, wala kang mahuli. Paglabas mo kasi, hindi mo alam kung makakahuli ka o hindi. At kaya ang ating minumungkahi,
palakasin yung ating aquaculture, Mm-mm. yung mga fish cages Mm-mm. para sustainable at saka consistent yung supply natin Bagay, sa isda. hindi mawawala yan, lalo na yung sistema ng magandang pangangasiwa ng fish pond. Oo. Pwede rin siguro, may mga nabalitaan ako na total, malawak-lawak ang karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Pwede naman siguro tayong maglagay din ng parang cages para sa malalaking mga isda tulad ng tuna, etc. etc. Pero mukhang hanggang ngayon planning pa rin na naririnig ko eh. Although napakalaking hakbang sana yan kung gagawin, Sir Danilo. Oo, ang ating comparative advantage sa ibang bansa yung ating we are a nation of islands. We have 2.2 million square kilometers of marine waters. We have 750,000 square kilometers of fresh water, mga rivers, dams. Yan yung pwede nating lagyan ng fish cages at mag-alaga tayo ng isda. At maganda naman ang kita, kaya yan ang ating panlaban sa ibang bansa. Yung ibang bansa naman, contiguous ang area nila, wala silang dagat at tubig. Yan ang ating panlaban. Kaya yung mga kailangan ng protina, kung hindi naman pwedeng baboy, pwedeng lumilipat sila sa manok at lumilipat sila sa isda para meron silang protein. Mas mura yon, yung tilapia, yung bangus, yung manok, kesa sa bibili ka ng mahigit 400 piso na baboy. So, dati kasi, mga 5 years ago, nasa 13 million ang stock ng inventory natin ng baboy. Ngayon, nasa 8 million na lang. Dahil sa ASF. Bumaba nga raw yung ating bilang ng baboy na nasa pamilihan ngayon. Mga 5 million na baboy ang nawala sa atin dahil sa ASF. Medyo nakokontrol ng paunti-kunti, pero andyan pa rin. Dati, 7 probinsya ang occupy ngayon na 6 na lang, pero andyan pa rin yung African swine fever at napakamahal ng puhunan. So pagka pinigil mo yung presyo sa taas, walang susunod. Kaya itong nakaraang Mayo, itong Mayo ngayon, mga 5% lang ang sumunod sa MSRP. Okay. Kasi eleksyon Oo. kainan ng kainan yung mga kampanya. Tama po, panghanda. Anyway, yung inyong binabanggit, Sir Danilo, hindi lang naman kayo. Halos lahat ng aking nakakausap na interview na nasa sektor talaga ng agrikultura at hog farming, piggery, poultry, pati sa pag-iitlog na mga egg farmers na aking nakakausap. Halos pare-pareho kayo ng pananaw. Kaya nga lang, parang sa kabila ng ganitong mga paliwanag, pagsasalarawan ng problema ng bansa, parang hindi natin nakikitaan ng magandang programa patungo dito. Ito yung pagtumbok sa problema at pagbibigay ng solusyon sa mga napag-uusapan. At sa halip, taliwas yung naririnig natin o nakikita natin na ginagawa ng pamahalaan. Siguro may sinusunod din siguro ang Pangulo, ang kanyang mga advisors sa DA, sa Finance, sa NEDA, etc. etc. Pero hindi naman siguro tayo bulag at bingi na ito pinag-uusapan na nga. Kaya nga napaka-open ng mga palatuntunan sa radyo, telebisyon sa problema. Pero bakit parang iba'y nakikita nating tugon o programa ng pamahalaan? Ano kayang nasa likod ng mga ito, Sir? Hindi ko kasi manawaan eh. Nakikita naman natin, Orly, na ginagawa ng paraan ng gobyerno. Kaya lang, yung bureaucracy, hindi ka agad override magawa mo. So, meron kang bidding, may procurement process, may mga planning. Yung mga yan, it takes time. Kailangan talaga ng post-harvest facilities, infrastructure, at saka yung mga cold storage, at saka warehousing, processing. Ayan yung mga yan. Ginagawa nila, at kulang pa rin naman ang budget talaga. Hindi nabigyan ng pansin kasi for the past 2 decades, wala sa priority ang agriculture. Ngayon na lang nabigyan ng priority, tumataas ang presyo, yun ang nagiging problema nila. At least tama kayo dyan na bibigyan ng pansin tungkol sa agrikultura. Pero ang hindi lang siguro maunawaan ng iba sa ating mga kababayan, bakit usapin ang agrikultura pero mas nagiging paborable sa mga importer? Yung mga nakaangat sa ating lipunan. Hindi yung local farmers, local producer ang nakikinabang sa mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan. Ang kasi tayo, pumasok tayo sa World Trade Organization sa agreement,
na papayagan natin ang pumasok ang mga importasyon. Mm. Kasi kung tayo kulang sa supply, talagang Kailangan naman talaga, pantabon, no? security. Mm. Oo. Pero Kailangan, tulad ang ng, problema lang, tulad ng binanggit mo, Sir Danny, pagkulang. pagkulang at saka kung kailangan. Kaso Ako ngayon, yan, para baliktad na nangyayari. Kumuha ka na lang ng local pag sapat na yung mga in-import natin. Parang nababaliktad na ho ang sitwasyon. Oo nga, kamukha ng gulay, mga crops, pagka humaharvest tayo, dapat walang importasyon. Tama. Manok, for example, maganda ang production natin ng manok. Although we are anticipating some problems in the second half dahil kulang tayo ng hatching egg at kulang tayo ng parent stock na yung hatching egg ang nagiging manok. Kung wala kang hatching egg, mahigit 100 milyong hatching egg ang kailangan natin. Wala tayong mabili. Walang parent stock dahil yung mga ibang bansa, may bird flu din sila. Meron din tinamaan ng bird flu. Wala kang mabili ng inahin, na manok. So yun ang challenge ngayon na binibigyan ng solusyon ng ating mga kababayan. Ang masakit pa nito, pag naririnig natin na mas nagiging favorable sa mga importer, ibig sabihin mga negosyante, yung hakbang o yung sinasabing mga programa para sa agrikultura. Ang lagi nating naririnig, bagamat masakit, lagi pa ulit-ulit pa rin binabanggit na karamihan kasi dyan sumusuporta rin. Ibig sabihin, sila yung nagpapalaki ng campaign fund. Kaya lagi sila na pagbibigyan tulad niyan, yung mga pagbaba ng taripa sa karne, yan yung mga malipit lapitan pag panahon ng eleksyon Ang tingin namin solusyon sa Orly, taglang taasan ng taripa at bigyan ng subsidy yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga senior citizen, yung mga PWD, 40s, yan ang bigyan ng subsidy. At taasan mo yung taripa para yung presyo nung pumapasok na imported product, makalaban naman yung ating local production. Kasi yung mga imported products na yan, yung mga manok, baboy, subsidized yan sa Amerika, sa Brazil, sinasubsidize nila yan dito wala tayong subsidy sa corn, sa inputs natin, ating post-harvest, yung ating dryer, milling, yung mga yan, warehousing, cold storage. Samantalang sa ibang bansa, especially Amerika, Brazil, meron sila niyang proteksyon sa kanyang mga stakeholders, mga producers nila. Tapos yan ang papasok sa atin, hindi makalalaban yung mga local producers. Kaya kailangan mo lagyan ng taripa. Pero it has to be parang managed dahil hindi mo naman pwedeng infant stage lagi ang ating local. Ang local production natin, kailangan pahusayin din teknolohiya, infrastructure, and post-harvest facilities. Bigyan mo yung ating local producers para mapaganda rin at mapababa ang kanilang input of producing product. Okay, panghuli na siguro, Sir Danny, yung binanggit ko kanina, yung tungkol sa mga batas na pinairal sa pagnanais na mapatatag, mapaganda ang sektor ng agrikultura, pero ang nangyari, nabaliktad, siguro panahon nang bigyan pansin ngayon ng mga nanalong senador at kongresista at igiit din ng Malacanang. Tulad ng rice tarification doon na aking binabanggit. Wala tayong nakuhang benepisyo pala dito. Simula nyo ipatupad. Ang naririnig ko lang na nagsasabing may biyayang napagbigyan nito ay mga politiko sa isang pamilya. Pero address, wala na. Parang wala na. Pabibilang mo sa kanila. Sa RTL, sa Rice Certification Law, kailangan ibalik natin yung ibang powers ng National Food Authority para makapagbenta at hindi naman yung importasyon. We do not agree na mag-import sila. Pero yung mamili at para matapakan yung mga trader. Kapag kasi may panabla tayo, bababa ang presyo ng mga hoarder, ng mga cartel. Law of supply and demand. Kasi mauobliga silang tumabay. Law of supply and demand. May kalaban sila sa pagbibigay ng supply. Di bababa ang presyo. Yes. Yes. Yun na lang simpleng pagbibigay ng kapangyarihan sa NFA para bumili at magbenta. Walang binunulot na maganda ito Kaya parang ang bilis nung ito isinabatas. Pero nung ito hindi na nagdudulot ng maganda, yung pagbasura at pag-aamyenda nito, parang ang tagal naman gawin.
Oo, ang tinitingnan kasi natin na yung pag-i-implement. Ang tingnan natin yung nagpapatakbo. Pero yung prinsipyo na ang gobyerno pwedeng paglabas ng produkto para ibaba ang presyo at tapatan ang mga traders, yun ay talagang it's a good policy. Those people that is implementing it, dapat yun ang tingnan. Mm-mm. Huwag mong i-penalize yung institusyon. I-penalize mo yung nagpapatakbo kung kakaling sila ay nagkamali. Mukha ka lang magaling. Ganun lang. Oo. Parang parang sa darating ng mga araw, although nagpapasalamat tayo, meron namang murang bigas. Naunawaan naman natin kung paano naging mura yan, 20 pesos. Hindi ko na siguro debatihin yan. Hindi na natin dapat pag-usapan yan. Pero dapat sigurong tugunan, no? Tanong dito, ay kung hanggang kailan ito at baka ito'y tulad natin binagit kanina, before and after election lang, and pagkatapos nun, balikan naman tayo sa pagkamahal-mahal na presyo ng bigas. Kasi NFA ano lang ito, initiative, FTI. Alam natin, hindi naman sapat ang bilang ng mga bigas na nasa kanilang mga warehouse, Sir Danny. Ang kaya nila, ang subsidy dyan, 13 pesos Opo. more or less. Tama po. 650 sa gobyerno, 650 Sa sa LGU. LGU. Yan, oo. Kung walang pera LGU, o edi 13 pesos sasagutin ng gobyerno. Mm. Sa 650, mga 650 million per week, ano? Mm-mm. Kung minsan isang linggo ka, yung Biyernes, mag-o-offer ka, 10% of our population. Assume natin, yung mga senior citizen, PWD, yung mga nangangailangan na qualified para doon sa murang bigas, lalabas ka dyan. Nasa 2.6 billion a month ang kailangan mo sa 650. Ayoko na subsidy. sanang bagitin, pero sa sinabi mo, Sir Danny, parang kung ang isang lungsod ay bayan ni mayaman, may 20 pesos. Pero yun mas nangangailangan mga mahihirap na mga lungsod at o mga mahihirap na mga bayan na mas nangangailangan nga sila dahil walang pera pambili yung Walang kanilang pera. LGU. Walang pantustos na 650 6 pesos 50 centavos per kilo. Oo. So ang gagawin ng gobyerno, sasagutin niya yung buong 13. Magkano lang, ilan ang laman ng NFA? 300,000 metric tons. That's good for a month. Minsan isang linggo, ka magbibigay ng 20 pesos, 10 kilo bawat isa. Pwede na yon sa mga mahihirap. Pero kung itatagal mo yan, kailangan ng maraming pera. Naunawaan natin. Kaya pinag-usapan namin ni Sir Danilo Faso yan para maunawaan po ninyo na hindi kasi pwedeng saluhin ng gobyerno ang buong pagbibigay ng subsidy sa bigas dahil nga sa mga batas tulad ng rice tariffication law. Pero kung ito, Sir Danny, walang ganitong batas at hayaan ng gobyerno gumawa ng hakbang kung mayroong problema sa supply na halimbawa ng bigas. Nagbibigay nga tayo ng milyon-milyon, bilyon-bilyon sa ayuda. O sa kung ano-ano pa. Siguro, sa bigas siguro, mas malaking tulong ito sa mga pamilya. Yun ang talagang diretso sa tiyan ng tao, yung bigas. Kesa sa pera-perahin mo, itataya lang sa sabong yan. Sa katong it. Bigay mo na yung pagkain para talaga papasok talaga sa tiyan. Ayun. Anyway, Sir Danilo, maraming salamat sa iyong pagsama at sa pagbabahagi ng iyong tugon o pananaw sa usapin ng food security. Pero tama ka, binabanggit mo yung mga fish culture, aquaculture. Ano nang lamang natin? Magandang i-develop yan. At saka hindi ho natin kailangan ng mga lupain para na malawak, para magtanim ng halimbawa kalamansi, kamatis, sili. Sa mga container maliliit na mga pasong malalaki, siguro kaya niyang tustusan na yung pangangailangan sa kamatis. Ako kasi, meron ako malaking paso, ando doon yung kalamansi, sili, sa nakakatipid ako kukuha lang doon. Kung ang mga kababayan natin, katulad ng ginagawa mo, makatipid sila. Talong lang isang taon mong pinipitasan yan. Tama. Saka yung sili. Tagalay mo lang ilagay sa paso. Namomroblema kayo sa mga sili, samantalang yung may mga tanim na sili sa bahay, pag kailangan na 2-3 piraso, pipingas ka lang doon. Wala po nasasayang. Kasi ginagawa ko ngayon yan.
Kasi kung bibili ka ng kilo-kilo, magagamit mo siguro doon ang matatapon mo doon pala 10 to 20% ng isang kilong siling bibili mo dahil hindi mo naman agad magagamit kung para lang yan sa bahay. Nasisira lang yan sa refrigerator. Oo. Kung, Tama. kung meron kang tanim na Kung may sili, tanim ka. kung may tanim kang sili sa bahay, pingas ka na doon. Kung ilan na kailangan mo sa isang upuan o sa isang kapagkainan, tuloy-tuloy ang supply ng sili, non-stop. Ika nga, Oo. bottomless ang mura iyong lang sili. naman ang seeding. Oo. Mura lang ang seeding. Mga 2-3 piso lang isa. Ilagay mo sa paso. Subukan niyo ho Pagka after yun. paka 60 days yan, pitas ka na ng pitas yan. Subukan niyo ho yun. Kaya kami ni Sir Danilo Pasto, pag sinabing mahal ang kalamansi, mahal ang sili, mahal ang kamatis, hindi kami natatakot kasi may tanim kami sa likod bahay. Daddy, maraming salamat ha. Thank you po. Salamat. Oo. Si- Maraming salamat. Ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, PCAFI, Sir Danilo Pasto, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.